Batanes of the East. Ito ang bansag sa coastal road spot dito sa Dingalan, Aurora. Sa ganda ng mga bundok, rock formations at tanawin ng dagat, talagang mamamangha ka sa lugar na ito. Kaya sa video na ito, samahan niyo ako habang bumabiyahe tayo papuntang Dingalan, Aurora. At i-capture natin ang mga magagandang spot na madadaanan natin papunta doon. Kaya tara, umpisahan na natin. Alas 6 ng umaga nang simulan ko ang biyahe papuntang Dingalan. Good morning guys, welcome again sa aking channel. Ruta natin ngayon, punta tayo ng Dingalan, Aurora. Bisitahin natin ang tinatawag nilang best coastal road dun sa Dingalan East. And then estimated time ng ating arrival is 4 hours and 18 minutes. Kaya may layo-layo yung biyahe natin. Pero ganun pa man, enjoy natin. Makalipas ang ilang oras, nakarating na ako sa Playa del Bypass Way. Ganda ng panahon ngayon. Sarap bumiyahe. At dito, tuloy-tuloy na ang biyahe dahil sa malawak at mahabang open road na kalsada. Ganda ng view dito. San Miguel, Bulacan na. So first time ko palang makapunta dito sa Dingalan. And isa sa mga reason why ito yung pinili kong lugar na puntahan sa araw na ito is dahil sa gusto kong ma-capture kung gaano kaganda yung coastal road dun sa Dingalan. And then bago natin marating yung mismong location is may mga madadaanan din tayong magagandang view dito, which is I think siguro yun sa may Gabaldon ba tawag yan, na merong mahabang tulay doon. At the same time parang ang kalsada nakaharap straight sa may mismong bundok. Kaya excited akong makita yun at makapture. So dito tayo liliko, Fort Magsaysay. Kasi I think Kabanatuan na yun dyan banda. Kasi kung doon tayo dadaan, parang malayo na yung ruta natin. So it's better dito tayo daan para dire-diretso. Ting bilad na ng mga palay. Lawak ng mga dito, taniman ng mga palay. Ano kaya yan? Simbahan o moske? Simbahan. Parang may bagong daan dito. Expressway kaya siguro yan. Ay, hindi naman siya expressway. Overpass siya para hindi ka na dumaan dito sa ilalim. Pero sarado pa. Sarado pa. Parang bagong gawa pa lang. Another overpass naman. Bago lang to. Pero hindi pa open. Kung open na yan, diretso na yung biyahe mo. At dahil sa sobrang init ng panahon, minabuti ko munang huminto para magpahinga at magpalamig. Okay guys, nag-stop muna tayo saglit para uminom ng malamig. Grabing init.
Saan na ba to? So kung kayo mapadaan dito, masarap pala dito yung ano nila, yung parang sa malamig nila. Ayan. Pure talaga na ano. Pure na mangga, may melon, melon. Melon at saka avocado flavor. Ang kinuha natin is mangga flavor. Sarap. Tamis lang. At pagkatapos magpahinga saglit, minabuti ko nang ipagpatuloy Okay, tapos na tayo magpalamig. Continue tayo sa biyahe. Then aside pala sa Dingalan Coastal Road, try natin puntahan din yung ano, yung Pacific View Deck na tinatawag nila dun. At the same time, bye-bye natin yung mismong ano, Coastal Road talaga mismo dun sa may Dingalan o part ng Dingalan. Palayan City. So andito na tayo sa bungad ng Dingalan. Siguro entrada na to. Puro pa tayo mga damo dito. Sobrang init. Ito yung puno. Down. Namatay na din. So Dingalan Gabaldon, dito tayo. Right side. Ganda ng kalsada dito. Grabe yung mga damo dito, puro dry. Grabe init siguro dito. Ibang klase yung init dito. Welcome to Lahore. Lahore. Laki na, taas ng bundok mo. Lawak ng kapatagan nila dito. Tapos may bundok pa sa harapan ng grabing taas. Makalipas ang ilang oras, narating ko rin ang bayan ng Gabaldon. So, dito na tayo sa may Gabaldon. So, hindi tayo liliko dyan. Dito tayo diretso. Ang lapit na natin. Grabe yung ano, bundok. Ang ganda tingnan. At dito, namangha ako sa napakalawak na bundok na nasa harapan, pati na rin sa tulay na aking dinadaanan. Nasa ibaba pala nito ay may ilog kung saan pwede kang maligo. Ganda. Ganda. Ang init. So, may pala dito pwede mo ano. May ilog pala dito na pwedeng laguan. Pero ang init pag ganitong oras ko, maliligo.
konti lang yung tubig ng ilog nila dito. Kaya parang sakto lang kapag tampisaw ka lang sa sa init. Grabe yung init dito, kakaiba yung init dito. No wonder na yung mga dito, mga damo, mga puno, tingnan mo. Dry na dry, pati dito. Dry na dry. Pagkatapos ng tulay, sa unahan naman, bumungad agad ang naglalakihang bundok. At dito mo rin makikita ang Gabaldon signage at rotonda. Nandito na tayo sa Gabaldon. So ito yung nila, tinatawag nila na parang signages ng Gabaldon. Muna tayo mag-stop kasi mainit. Hindi maganda magpa-picture, sobrang init. Mamaya na siguro pagbalik. Tingnan mo yung bundok na yun, no? Grabe, ang tataas. Grabe yung bundok dito. Ang ganda ng view. Ang ganda dito tingnan. Ganda, oh. Hindi lang tanawin ng bundok ang makikita mo dito. Habang binabaybay mo ang kalsada, madadaanan mo rin mismo ang mga bundok. Dito na talaga sa harapan natin yung bundok. Walang tuyong-tuyo. Sobrang At init. mapapansin mo rin ang ilang resorts sa paligid. Ang liit ng ilog nila dito. Ang liit ng ilog nila. At bandang tanghali, malapit ko na rin marating ang mismong destinasyon. Sa Dingalan na tayo. At dito, unti-unti nang nagpapakita ang dagat ng Dingalan. Oh, dagat na, oh. Ayun, oh. Tanaw na ito mula sa malayo at habang papalapit, mas lalo mong ma-appreciate ang ganda ng lugar. Hmm. At sa wakas, narating ko na rin ang proper ng Dingalan Aurora. At sa baybayin pa lang ng lugar, makikita mo na agad kung gaano kalinaw ang dagat dito. Ito yung port nila. Oh, ganda din dito. Ganda din ang view dito. So andito na tayo sa mismong bungad ng
paanan o daanan ng ng pagroto daw yun. And then pagpasok mo dito sa kalsada na ito ay papara sa iyo, parang sa munisipyo siguro yun. So may bayad ba pasok dito, which is 50 pesos. Sabi environmental fee daw. So 50 pesos per head. And then sabi naman dun sa sa taga munisipyo na pwede mong pakita itong resibo para makapasok ka sa grotto. Wala na daw ibang sisingilin pa. So may din dito, magandang spot. So more on mga private property pala talaga tong mga daanan dito. Kasi may mga may mga lugar na maganda yung spot para magpa-picture, pero may mga harang. And then may entrance din siya. So lahat dito may bayad kung maganda yung spot na pwedeng magpa-picture. Kagaya na ito, entrance 40 pesos para magpa-picture ka dyan. Ang ganda. Yung sinasabi nilang watchtower. So para makapunta dyan, kailangan mong magbangka kasi walang dito, walang daanan pababa. Parang pangpang na yan dyan sa baba eh. So meron dong daanan sa mga bangka, then kailangan mong mag-hike ng mga ilang minuto para maabot yun. Okay, no wonder pala na maganda itong lugar na to dito banda. Kaya lang may harang, may bayad 40 pesos, pasok ka dyan. Maganda din yung spot dito. Tara, punta tayo sa unahan pa. At sa unahan, narating ko rin ang tinatawag nilang view deck. Ayun At dito, mas lalo kang mamamangha sa tanawin na makikita mo. Sana Ang ganda. ma-enjoy nyo ang mga na-capture ko dito sa taas. Ayun Ganda din dun